Mga kaprobinsya, yung mga alaga ating Bengala oh. Noong po may 3 sisiw yung ating Bengala. At hinayaan lang natin na yung kanyang inahin yung mag-alaga sa kanyang sisiw. Pero hindi po magaling mag-alaga ng sisiw yung mga Bengala. Sinubukan lang sana natin kung magaling ba sila mag-alaga. Iniwanan lang niya at nawala na yung mga sisiw niya. Ayan. Wala na. So susunod, pag may mga sisiw yung Bengala natin, kunin natin agad at ilagay sa kulungan. Yun na po ating gagawin. Sa una po nating mga video, yung ating mga sisiw dito inatake ng bayawak. Ito po oh. Ito yung sisiw natin na kakapisa pa lang. At ito yung ginat-ngat ng bayawak. Yan. Malaki yung bayawak na umatake dito. At ngayon, may 10 tayo na sisiw, bagong sisiw ng manok. At sa kabila, may siyam. So, may 11 tayo ngayon na sisiw ng manok. Yung isa nating tandang, oh. Takot na isa sa mga pabo. Yung mga rabbit natin oh. Nagkagutom na sila. Yan oh. Tapos may mga maliit na rabbit dito oh. Meron ba dito oh? Hello. At meron pa dito mga kaprobinsya. Yung na-rescue natin na mga rabbit na mga maliliit, nabuhay yung isa. Isa lang yung namatay. Yan. At meron pa dito. At meron pa doon sa kabilang cage. Kaya napakabilis lang dumami sa ating mga rabbit ito. Pagkatapos ko lang kumain ng feeds, binigyan po natin sila ng mga dahon, mga damo, mga napier, dahon ng madadagwa. Yan po ang ibigay natin sa kanila. Kasi kakaunti lang yung feeds na nilagay namin. At medyo marami na po sila. Padami na padami yung mga rabbit natin dito. Kaya minsan, nagkatay po tayo. Naglitsyon ng rabbit. Masarap naman mga kaprobinsya. Basta hindi pa matanda yung rabbit.
Pero pag matanda na, makunat na siya, ilitsyon. Ang maganda, kaliritan lang, pakuluan ng husto para lumambot. Pero may mga followers po tayo na hindi kumakain siguro ng rabbit. Minsan hindi sila pumayag na katayin yung rabbit. Pero hindi naman pwede pag hindi tayo magkatay dito. Kasi padami yung mga alaga natin. Tapos pag ibinta natin, hindi naman pwedeng maibinta yung mga medyo maedad na. Pag ibinta natin doon sa pet shop, yung rabbit doon, yung presyo nasa 200 per head lang yung mga rabbit. Tapos masarap naman yung karne sa rabbit pag iluto natin. Dito nga sa amin, may isang lugar doon sa Pamplona na specialty nila yung menu ng rabbit. Kasi napakarami nilang rabbit doon. Pero sa mga followers natin na ginagawang pet yung rabbit, mahirap naman pag mag-alaga tayo ng pet tapos parami yung mga alaga natin. Mahirap naman pag hanggang pet lang sila, hindi natin bawasan. Kasi yung mga rabbit, napakabilis lang dumami. Yan. So, kailangan po nating bawasan. At yung mga kasama natin dito, mahilig naman silang kumain ng kanilang rabbit, nasanay na sila. So, instead na bibili kami ng pang-ulam, yung rabbit lang namin yung katayin. At wala namang problema kasi napakabilis lang dumami sa ating mga rabbit. At yung mga bake natin, napakabilis lang lumaki. Pero may iba dito mga kaprobinsya na pilayan na apakan ng kanilang nanay, tapos mabigat pa yung nanay nila, yung kuko samad namaga. Sana gumaling lang yan. Tapos yung isa dito, nakikita natin yung buntot, may sugat din yung sa buntot niya. Yung kuko lang ang nakita natin, nanamaga. Okay lang yung buntot kasi mukhang pagaling na yung sugat niya. Yung kuko na isa, natulog yung anak, natulog yung mga biik natin. Yung sunod na mga anak, ilan kaya yung biik niya? Kasi napakalit lang ang kanang tiyan. Sanayin natin sila na himasimasin. Malaki na mga kaprobinsya yung lumalaga natin. Baboy yun. Tapos makapal. Pag marami tayong alaga, nakakaaliw lang. Lalo na pag malusog yung mga alaga natin. Yung tiyan ng ating inahin mga kaprobinsya, lagpas sa 3 buwan na mula sa pagkasta. Kaya excited tayo dito. Sana lang hindi mababa yung presyo sa ating mga alagang baboy. Pagdating ng panahon kung sakaling magbinta tayo. May 3 tayo ngayon dito na malapit na mga anak. Good news po mga kaprobinsya, yung barako natin na sinatso kumain na. Pero 3 araw pa siya na hindi kumain. Parang nawala na sana tayo ng pag-asa. Pero nang binigyan namin siya ng tubig, uminom siya. Kaya masaya tayo nang nakita natin siya na uminom siya ng tubig ng 3 araw nang walang kain siya. At ngayon, ayan,
Sana po tuloy-tuloy na yan at makarecover na siya. Sa ngayon parang hindi pa siya 100% na kondisyon, pero at least kumain na. Sabi ko po nung una, wala tayong magawa pag ano yung mangyari kay Natso. So, ginamot naman natin siya, hindi naman natin siya pinabayaan. Pero ganoon talaga mga kaprobinsya pag may mga alaga tayo. Iba't ibang pangyayari yung maranasan natin. Ayan o. At yung mga biik natin natulog lang kahit kumain yung nanay nila. Yan po ang mga palatandaan na maraming gatas yung inahin natin. Kasi hindi sila gutom. Pag gutom yan, tumayo agad yan. At nakikain sa kanyang nanay. Yung mga big natin, sinubukan na po namin na bigyan ng feeds. Pinaamoy-amoy na po namin. Punasan natin ng feeds yung didi sa kanyang nanay. Pag dumidi sila, para maamoy nila yung feeds. Wala pang 2 linggo yung mga biik natin, pero mga malalaki na po. Sunod na araw ikapo natin yan. Yung barako natin mga kaprobinsya pagkatapos niyang kumain, umiga agad. So hindi pa siya 100% na naka-recover. Masakit pa siguro yung kanyang ulo. May lagnat, pero at least kumakain na siya. Hindi na katulad ng una na hindi siya kumain. May isa tayo sa ating mga bigito na napapansin natin na medyo payat. Kasi naapakan yung kanya likuran, tapos harapan din. Napakan ng inahin na maga. Pero yung iba mga kaprobinsya, lalo na yun napagaganda yung katawan dito. Dik. 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 Pero yung pinakamalaki dito, sigurado tayo na yun po ang piliin sa may-ari ng barako. Bali share sa kanyang Labing-4 lang po yung didi sa ating inahin, tapos 13 po sila. So isang didi lang ang bakante. Ito po mga kaprobinsya. Sa ilalim, meron.
Dito. Ako na. Busog na yung basa. Oh. Napakadali na nabusog yung lawa. Oh. Ito yung mga magaganda. Sana po tuloy-tuloy yung kanilang katawan mga kaprobinsya. Yes, lalong. Oh. Yan. Busog na sila, oh. Yung bake natin. Ang daming lalaki sa ating mga pabo dito, oh. Basta magpabukad-bukad, lalaki yan, oh. Maliit pa lang pero ano, oh. Astig na kaya tingnan. So sila naman yung kapalit sa ating mga tandang doon na pabo pag magkatay tayo. At yung mga baka natin mga kaprobinsya, oh. Si Pogi. Busog na si Pogi, oh. Limer. Limer. Kumusta? Na-appear lang muna yung binigay namin sa kanila. Yung iba nating baka, binigyan namin ng dahon ng mais. Si Tungkong mga kaprobinsya, oh. Ganda na rin yung katawan. Bitas. Paliguan natin sila ngayon. Ito lang yung nabitin natin na hose. Kasi malakas yung tubig. Tapos hindi maingay. Hindi katulad ng power spray. Hindi na umilag si ano, Kungkong. Hindi katulad ng una na takot siya sa tubig. Pero ngayon, sinayaan lang niya tayo. Hindi na kumawala. Mas umilag pa si Lita. Ang dumi ng katawan ni Kungkong. Matagal na po sila ngayon nilipaliguan mga kaprobinsya. Kasi dito sa amin, minsan may ulan. Saka malamig. Ikuwi naman.
Napakatigas na yung mga kaprobinsya. Dumi sa katawan. Pero hindi natin yan kunin lahat ngayon. Unti-unti na natin yan kunin. Palambutin muna namin yung mga dumi na nakadikit sa kanilang katawan. Pugi, hindi man ganito ka-dumi oh. Iba yung kulay puti mga kaprobinsya na baka. Saka sensitibo yung balat nila. Palaki na palaki po yung katawan ni Pugi ngayon dito. Yan po. Lalo na pag palabasin natin siya. Napakalaki niya tingnan. Dito sa amin, si Pugi po yung pinakamalaking baka sa ngayon. May napagkasa po dito ng baka sa mga nakarang linggo. Maliit lang yung baka niya. Hindi po nakayanan ng kanyang baka si Pugi. Kaya hindi nakasahan. Yan o, sanay na si Pugi dito na brasan yung katawan niya. At gustuhan niya oh. Gusto pa niyang pabrasan yung kanyang liit. Pero dati umilag siya. Si Limer, next time na yan. Yung katawan nating baka na si Kungkong at si Bitas, napakadumi yung katawan. Natagalan tayo sa kanila. Pero mukhang hindi natin na matanggal sa isang bisis lang. Palambutin muna natin, dahan nila. Tanggalin yung mga dumi sa kanilang katawan. Bukas, brasa naman natin. Sa mainit yung panahon, pero pag palaging umulan, hindi pwede, baka ginamin sila. Nagustuhan ni Pugi oh. O nasanay na siya. Yan. Ang katawan ni Limer oh. Laki na po ni Limer. Sabi, napakadali lang mga kaprobinsya. Ilang buwan pa lang siya dito sa atin. Nung dumating siya dito, mas malaki pa sa kanya si Bitas. Pero ngayon, nalampasan na niya si Bitas. Halos magkasinggang-gada sila ni Pugi. Limer. Hindi man natin matanggal lahat yung mga dumi sa ngayon, pero sunod na araw, basta mainit lang yung panahon,
Dandahanan lang natin yan sa pagtanggal. At yung mga mais namin dito mga kaprobinsya, oh, pinutulan na namin ng mga dahon yung nasa dulo para pinakain natin sa ating mga alagang baka. Kalabaw, malapit ito ma-harvest, kaya doble po yung purpose natin dito sa ating pagtatanim ng mais. Yung mga dahon nila pwede natin ipakain sa ating mga alaga, tapos yung mga bunga pwede naman kami yung kumain dyan, at saka yung tahop pakain sa ating mga pato, pabo. Sa sunod na linggo siguro pwede na itong harvestin. Ito, pwede na itong kunin. Pag wala ng ulan, pwede namin itong harvestin tapos ibilad agad para hindi masira. Delikado pag harvestin natin ito tapos basa at saka palaging may ulan, sumibol yung mga buti nila at masira lang. Yan. May lawa ng damang. Naalala ko po dati mga kaprobinsya, pag utusan kami ni Papa na magpasol ng kalabaw, paborito namin yan para makatimpo kami sa paghanap ng mga gagamba. Hindi na tayo marunong kung paano maghanap ng gagamba. Yan, maliit lang. Yan po, ibigay natin ito kay Dodong. Sa amin mga maliliit lang yung mga gagamba, hindi katulad sa makikita natin sa mga FB or YouTube na napakalaki sa kailang mga gagamba or kaka, damang sa Bisaya pa. So yun po ang update sa ating mga mais ngayon dito. Malapit na itong ma-harvest mga kaprobinsya. Next week pwede na itong harvestin. Kahit ngayon nga pag may time tayo pwede na itong harvestin yung iba. Yung piliin lang natin yung medyo laya na or nasa husul edad na, kasi hindi po sila sabay-sabay. Yan po ang natural sa mais, hindi po sila sabay-sabay na malaya. Kamay gamay kayo. Okay, bawota sige. Sige, dali. Okay, bawota loy. Ay, dako kay mo ha daw. Basketball daw ka enjoy. Ako hindi pero pili niya ako ah. Uy, mga talawado. Pato siya. Kaya pa man to. Gapalawa pa siya kuha, gapalawa pa rin ko. Pataliko na. Gamay kay kuha no eh. Lo. Ambak ko ah. Gumay rin ito na kung lumaw. Buyan. Sama na oh. Ako adili, si kabuyan. Lo. Sigundom na yung pagkada mga Tagalobir. Kawalan natin, pagkawalan. Tagalobe. Mura vision dodo pangitid namang. Habang nagpasol doon sa kuan, buntod. Tiyo, daw ko na kapit-hapit ako. Wala po ulawa. Oo, hindi siya nakapit. Nagay mo ha. Mga kaprobinsya, kailan na po. Ito yung ulam namin oh. Bulad na ibinigay ni Sir Paul Perez at gulay, lauoy or laswa. May isda, may kanin. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Iya, kabok na. Oy. Apa lang bukas ah?
Kaya ang bukas. Sarang bukas lang. Abot mo siguro dito sa isokro. Good butter. Yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na sa bumansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Arnel Miranda from Ontario, Canada. Happy birthday kay Ramon Remigio. Birthday niya August 31. Shoutout kay Rogin Bire from Toronto, Canada. Shoutout Atiniro and Balintugo family from Calatrava, Negros Occidental. Shoutout kay Melchor Caraang from Cavite. Advance happy birthday kay Engineer Darwin Ocampo. Birthday niya September 20. At shoutout kay Engineer Sherwin Ocampo from June Ocampo, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout kay Cesar Atienza. Shoutout kay Babe Lice Official, Liza Stable. Happy birthday po sa asawa ni Sir Rick Katao. Birthday niya September 2. Sir, hindi po nakalagay yung pangalan mo. At shoutout na lang po sa Katao Obiso family from Davao City. Shoutout kay Sir Val Manlapas. Shoutout kay Daniel Adiger. Shoutout kay Nimisio Carolino from Limiri, Batangas. Shoutout kay Richard Dallas. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po yung lahat at maraming salamat po.